Ang Kabuyao ay isa sa masasabing nangunguna sa mga munisipalidad sa buong bansa. Hindi maitatanggi ang malaking progreso ng bayan dahil sa pagtatayo ng iba't ibang malalaking mga kumpanya at pabrika sa nasabing lungsod. Malayo kung iisipin, ngunit kung tayo magbabalik tanaw sa nakaraan, malalaman natin ang masalimuot na pangyayari na sa kasaysayan ng lungsod. Ang pagkamatay ng mga kasapi ng isang partido ng mga manlulupa noong panahon ng mga Amerikano sa bansa. Sila ay ang mga sakdalista. Ang sakdalista ay partido o grupo ng mga makabayan na tumutuligsa sa pamahalaang Amerikano dito sa bansa at maging sa pamahalaang Quezon. Karamihan sa mga kasapi ng samahang ito ay mga manlulupa o mga magsasaka. Ang nagtayo ng partidong ito ay isang makata mula sa Bulacan na si Benigno Ramos. Pinango niya ang pangalan ng samahan mula sa pahayagang tinawag na sakdal, na siya rin mismo ang nagtatag. At hinango naman niya ang pangalan ng pahayagan mula sa sikat na liham ni Emile Zola na tinatawag na Jacques, na tumutuligsa naman sa pamahalaang Pranses. Noong 1935, dahil sa kawalan ng tiwala sa mga namumuno, nagdesisyon ang mga pinuno ng lapi ang sakdal na mangampanya sa mga baryo para i-boycott ang parating na plebisito para sa konstitusyon ng Commonwealth. Pero ang ungas ng Governor General ay naglabas ng kautusan. Bawal daw ito. Ang ending, kulong ang maraming sakdalista at binawi ang kanilang mga permit to rally. So kaya noong hating gabi ng May 2, 1935, daang-daang mga maglulupa ang lumusob sa mga munisipyo ng Bulacan, Cavite, Rizal. Pero ang pinakamadugong tagpo ay nangyari sa probinsya ng Laguna. May 2, 1935, dito sa Kabuyao, Laguna, daang-daang mga sakdalista ang lumusob at dito lang sa Kabuyao, nagtagumpay ang mga sakdalista. Nakuha nila ang munisipyo na nooy katapat ng simbahang ito. Pero mga kapatid, nung lumusob ang constabulary, ang ending 56, o depende kung sino paniniwalaan mo, 57 ang mga napatay na sakdalista. At sinasabi na dyan sa lugar na yan, dati may puno yung akasya, dyan daw tinambak ang mga katawan ng mga napatay. At ito na lang ang tanda, yung nagsisilbing alaala ng malagim na pangyayari yan. Pero itong pangyayari, gumimbal sa mundo. Very bloody ito, no? Parang na-shock yung buong bansa, na-shock yung US, na-shock yung buong mundo actually na parang ganun. And yung siguro na-displace ito, na-overshadow ito, anong nangyari nung gera. What made it more controversial, of course, was yung response ng government sa kanila. They used force. Imbes na mag-negotiate o mag-usap, no? What's wrong with this, bakit dinala nila yung constabulary at dinala yung police. Instead of asking questions, nagbarilan sila. At ang nanguna ng pag-aaklas dito sa Kabuyao, Laguna ay ang nag-iisang babaeng leader ng sakdalista, yung tinatawag nilang Generala, si Salud Algabre. Sa 56 na namatay na kasapi ng sakdalista, 33 ang kinuha ng kanilang mga pamilya at ang natitirang 23 ay nanatiling walang pagkakakilanlan at inilibing na lamang sa iisang libingan sa sementeryo ng Kabuyao. Matapos ang nangyaring rebelyon sa Kabuyao, ang ibang kasapi ng sakdalista ay nagtago dahil na rin sa takot na madanas rin nila ang kapalarang sinapit ng kanilang mga namatay na kasamahan. At sa paglipas ng panahon, nangunti ang bilang ng mga kasapi nito. Kaya ngayon, sa kasalukuyang panahon, hindi na gaanong kilala ang samahang ito. Sila ang mga sakdalista.